H2H Astig Confessions. Takot na baka maranasan din niya. Yan ang gumugulo sa isipan ng kerida na si Lori matapos niyang agawin sa iba. Matapos niyang agawin sa iba ang taong ka-live-in partner niyang ngayon na si Paulo. Ang alam po kasi nitong si Lori, kanya na raw ngayong nararanasan yung mga senyales na iiwanan na raw yata siya ng kinakasama niya ngayon na nakuha niya kasi sa pang-aagaw rin sa iba. Ang suspetsya tuloy nitong si Lori, may iba nang inuuwian itong si Paulo. 30 years old mula sa Cavite, kausapin natin agad-agad na si Lori para sa kanyang Astig Confessions. Lori, magandang tanghali sa'yo. Lori? Hello, Kuya Poy. Good afternoon. Oo, good afternoon. Lori, pakilayo ng konti yung bibig sa mouthpiece para mas malinaw ang datingan ng boses mo, Lori. Okay na. Yan. Okay na? Yan, mas okay na. Yan, mas buong-buo na. Okay, sige. Kwentuhan mo naman kami ng isang mabilis. Sabi mo kasi, ito bang may kinakasama ka ngayon na aminado ka na inagaw mo sa iba? Ano ba nangyari noon? Sige nga, kwentuhan mo kami. Mabilis lang. Mag-work po kasi tapos that time, ayun, palagi siya tapos, ayun, nagsunod lang ako, parang kumbaga parang ako naging folder, feeling online, tapos, ayun, hindi ko naiwasan. Na-call po kami sa setup. Ayun po. Lori, medyo hello? Oo, nagiging muffled yung yung audio. Ayan. Okay. Hello. Ayan, okay. Lori, magkatrabaho kayo ni Paulo? Tapos naging magkaibigan, pero ito bang si Paulo ay meron ng asawa noong makilala mo? Meron po. Okay. Ayan. Pero ikaw ba, sa simula pa lang, meron ka ng intensyon na magkaroon ng relasyon dito kay Paulo? Hindi naman po. Ano lang. Nakikinig lang ako sa mga nasa pan. Mga ano? Nakikinig ka lang sa mga... Rant. Sa mga rant. Okay. So, meron siyang mga something, mga inilalabas sa sama ng loob tungkol saan? Tungkol sa... Sa pagsasama ng mag-asawa. Meron bang anak itong si Paulo at yung asawa niya? Meron po, isa. Okay. Ano yung mga sinasabi nitong si Paulo doon sa pag-uumpisa ng mga pag-rant niya sa'yo? Ayun nga po, sabi yung asawa niya. Tapos palagi galit. Ito niya sabi niya na pagod na ka, sabi ko aawayin pa. Pagod na, aawayin pa pagka-uwi. Ayan, pero noong mga pagkakataon bang yun, ang kwento sa'yo ni Paulo, wala naman siyang ginagawang masama, talagang parang lumalabas masama ang ugali nung asawa niya. Parang ganun po, based sa contest sa makatwid, naging shoulder to cry on ka, naging confident ka nitong si Paulo. Bakit? Wala ba siyang ibang mga kaibigan at kayong dalawa lang ang magkasama sa trabaho? Sabi niya po kasi, hindi daw siya pinapayagang mag-alit or makipag-inuman ng asawa. Pero naging magkaibigan kayo. Paano nangyari yun? Ayun na po kasi, magka-work kami. Yun lang. Kumbaga parang nakukonta niya. So kahit dun sa opisina, halos magkalapit lang yung pwesto ninyo. Kaya sa'yo na kapag sabi. Medyo po. Sige. Dahil nga sa naging close kayo nang dahil sa pagsasabi ng mga problema nitong si Paulo tungkol sa kanila mag-asawa, paano naman kayo biglang nauwi naman na nagkaroon na ng relasyon? Yun po. Nag-confess po siya. Tapos, yun nga po, parang accidented. Aksidente ba yun, Lori? Naniniwala ka? Naniniwala ka sa sinabi mo, Lori? O na-aksidente yun? Na in love siya sa'yo?
Kasi na-attitude. Ano na? Opo. Medyo. O, sige. O, nalaglag na nga. Bakit ka naman pumayag? Alam na alam mo. Alam na alam mo na meron siyang problema na dapat ayusin sa kanilang mag-asawa. Ba't naman pumayag ka? Yun nga din po yung tanong ko sa dito. Pinigilan ko naman kasi nalaglag na rin. May nalaglag na rin sa'yo. Nabaklas na agad. Yan. Tapos, mabilis lang yun. In a span of, ilang buwan lang yun. Tama ba? Mga 6 months din. Mga 6 months na friendship. Tapos, dun sa 6th month, umamin na siya sa'yo. Tapos ikaw, pinagtagal mo pa ba nung umamin siya? O sinabi mo na, alam mo, gusto na rin kita. Gumanong ka ba? Ha? Pero yun nga, sinabi ko din po. Yan. So, nagpatuloy ang relasyon, naging kabit ka sa Makatwid. Okay? Ayan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, dahil nga, meron ka naman ngayon na mga duda. Meron ka ng mga duda. Pero bago natin puntahan yan, pakinggan muna natin. Ano ba masasabi naman nitong si Angelo ng Makati? 21 years old siya. Kaya pwede ba natin malaman ang astig advice nitong si Angelo doon sa pagiging shoulder to cry on ka, tapos ngayon, pumayag ka na maging kayo. So, ito, pakinggan po natin si Angelo. Angelo? Good afternoon po. Good afternoon, Angelo. Anong masasabi mo dito kay Lori? Ang masabi ko lang po, ang aking pong astig advice is, kapag pinasok mo po yung isang relasyon na alam mong gipit ka po, sabi nga po natin, meron na po itong sabit. So, expected na po yun na gagawin din po yun sa'yo. Dahil una po sa lahat, pinasok mo po yung lalaki o yung lalaki na nangabit nga po, ganun. Ibig sabihin, hindi na po siya katiwala po at first. So, pwede pong, ang ano po dito is, karma na rin po to at sana po maging lesson na rin po to sa kanya. Dito kay Lori. Nakikinig si Lori sa kabilang linya. Maraming salamat, Angelo, sa astig advice. Wait lang po. Ano yun? Yung last advice ko po sige, go. Kausapin mo po ng maayos yung partner mo po na pinagdududahan mo. Tapos po, liwanagin nyo po sa isa't isa kung ano po yung dapat gawin. At kung sa tingin mo po worth it pa po yun ipaglaban, then go po. Pero po, masabi ko po hindi po tama yung ginawa nyo. Kaya po karma na rin po yan. Ayun po. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Angelo. Mga mabibigat na mga statement, simple lang ang pagkakasabi ni Angelo, pero alam ko naman, Lori, na ito ay hindi malayo talaga sa katotohanan na alam mo na rin naman from the get-go. Sabi nga, mula pa nung umpisa, alam mo na posible talaga na mangyari din sa'yo itong nararamdaman mo ngayon. Suspetsa pa lang, mula dito kay Paulo. Lori, kaya puntahan na natin yan. Yung punto na yan na nagdududa ka na para bang may senyales na iiwan ka na ng kinakasama mo ngayon. Kwento, Lori, bakit naman bigla ka nagduda? Ikaw na nga pinili Ikaw na sinamahan, iniwan niya na yung asawa niya for you, tama? Opo. Anong pinagdududa mo pa ngayon? Yung mga ginagawa niya po kasi recently, ganun din yung ginagawa niya recently. Nag-start pa lang kasi. Paano? Ganun, yung ginagawa niya po recently, yun din yung ginagawa. Nag-start pa lang kasi. Okay, so may nakikita ka ng pattern. Yung pattern ng mga sinasabi niya noon na ikaw man, dahil ikaw na ang karelasyon ngayon, ikaw naman yung nagagalit. Tama? Ganun na nga po. Ang lumalabas, yung dating ikinikwento niya sa iyo na laging galit niyang asawa, ay ikaw na ngayon. Yun lagi nagagalit din sa mga pinaggagawa niya. Ano ba yung mga pinaggagawa ni Paulo na nakapagpaduda para sa iyo? Ayun nga po, late na umuwi, palagi ginagawa, napupusi. Ano ulit? Late na umuwi, pagkatapos? Palaging nilirisan na uuwi daw madalas. Busy? Natatawagan mo siya kapag ka nasa trabaho?
Opo, pero hindi nasagot sa agad po. Ayun, hindi sumasagot. Mm-hmm. Video call. Hindi din po kawal kasi hindi din po nasagot sa agad kasi pagpasin sa mga sabi niya, may kausap daw siya. Lang siya. O, yun. O, ano pa na mga red flags na nagtataasan? Ayun po, lagi niya hawak ang cellphone. Laging Hawak ang cellphone. Laging hawak ang cellphone, pati nagsi-CR, pagka nagsi-CR. Tama? Mm-hmm. Oo. Pagka lalabas, may bibilin sa tindahan, saglit na saglit lang, ha? Oo, 2 minutes Talagang lang. kadikit lagi. Oo, tapos kapag nakalimutan, papaano ang siste ni Paulo? Pagka nakalimutan yung cellphone sa loob ng bahay, nagtatatakbo? Opo. Oh, yun. Agad-agad. Agad-agad. Naku, may mga kilala tayo mga ganyan. Oo, yun talaga. Bigla na patingin pa yung isang kakilala ko dito. Na talaga nagmamadali kapag CCR na nakalimutan cellphone. Sandali, CR ko. Nakatanggal na yung yung belt. Nakatanggal na, nagtatatakbo. Hindi, pero, so yun nga. Pero, sige. So ngayon, ano na ang suspetsya mo? Ikaw ba ay nangangalikot na rin ng mga social media accounts niya? Gusto ko sana i-try kasi hindi ko magawa kasi nga po yung cellphone niya lagi nakikita sa kanya. Yung phone niya lagi nasa kanya. So, wala. Ikaw yung tipo pero, parang just inside. Ganun. Gusto kong gawin. Muffled ulit tayo. Lori? Parang, ayan. Lori, pwesto ka ng maayos nga konti. Yung mas maayos na linya. Kasi gusto namin marinig na maayos yung sinasabi mo. Yan. Kung ano man yung posisyon mong yan, dyan ka lang muna habang nagsasalita ka. Go, Lori. Parang meron po sa loob ko na parang nag-push sa akin na gawin ko yun. Isa lang po, iniisip ko kung paano ko siya gagawin kasi yung cellphone niya lagi nakadikit sa akin. Siyempre, gusto ko yun. Gawin ko. Yung tahimik lang. Ayoko naman confrontational agad. Siyempre, gusto ko din naman siya mag-explain bago ako mang-amoy. Okay, gusto mo in the spirit of fair play, ika nga, gusto mo rin makapagpaliwanag siya kahit papaano. Dahil ikaw naman ay hindi naman siguro nakapikit ang mga mata mo nung pumasok ka sa relasyon na yan. Alam mo na ikaw nga ay, Lori, masakit man ay nang agaw ng karelasyon, tama? Yes. Kanina, yung sinasabi ni Angelo, yung nakausap natin mula sa Makati, Ate Lori, karma mo na yan. Matatanggap mo ba yun? Opo, kasi yun naman talaga eh. Kaso wala naman akong magagawa eh. Kasi yung feeling ko parang that time feeling ko I met the right one. Kaso, wrong time. Lori, gano'n katagal kayong nagsasama, nagli-live-in itong inagaw mong karelasyon na si Paulo? 1 year na din po. Ha? 1 year na din. Okay, sa 1 year na yan, meron na ba kayong baby? Wala pa. Wala pa naman. Nagpaplano ka pa ba? Baka, ako gusto ko lang linawin na baka sa plano mo to win him back at magbalik yung pagmamahala ninyo, yung tamis ng pagtitinginan ninyo ng mga naunang buwan. Kasi alam mo yung iba, you be careful. Yung iba, gusto nila, sige, pagka nagkaanak tayo, ang bata will bring us, closer together. Yan yung inaakala ng iba. Pero kadalasan na nangyayari, wala lang, naanakan lang. Ganun lang. Diba? Lori, mag-iingat ka, Huwag sana maging option sa'yo na, teka, kailangan magkaanak kami ni Paulo dahil pagka nagkaanak kami, mas magiging responsable siya sa amin at 'di ba? Please, wag ganyan ang pag-iisip. Dapat maayos kayo bilang mag-partner kung sakaling gusto ninyo na kayo ay maganak. In the first place, kasal ba si Paulo doon sa una niyang asawa? Opo, kaya hindi rin pala. Delikado 'yan. 'Di ba? Alam mo naman, Lori, kung ano ang pwede mangyari. Sila ba ay nasa proseso na ng annulment? Kung napag-usapan na po nila, pero hindi pa po ata na sinagot. No.
Ayan, so lalong mas delikado at kahit nga nasa proseso pa lang, pagka nandun ka within the process, bawal ka rin makipagrelasyon sa iba. Kapag ka may nagpayo, alam mo ba, ito ang masakit na katotohanan, pagka may nagpayo, dyan kay Paulo na siya ay kasuhan nung asawa niya dati, delikado kayo. May kulong ka, may kulong siya. Alam mo yon. O, ganyang kabigat ang mga consequences kung hindi ka magiging maingat. Kaya para sa akin Lori, nako may panahon pa mag-isip-isip ka. Meron ka ba mga gustong sabihin naman para kay Paulo para mailabas na ang bigat na nararamdaman mo sa iyong dibdib? Lori, go ahead. Sabi na lang siya. Kasi kung hindi ka kung magluloko pa din, kung naman yung naging reconciliation Lori, excuse me. Lumalabo ulit. Yan. Pwesto ulit tayo muna na maayos para mas maayos ka namin mapakinggan. Lori? Hello? Yan, sige. Ayan po. Sige, go. Ayun. Kung magloloko ulit siya, mag-isip-isip na siya. Kasi sayang naman yung naging reconciliation namin, tsaka sa mga wife niya. Kasi, nagkaroon naman kasunduan na ganito, hindi na pag-iskandalo, ayun na lang. Siyempre, Sandali. Lori, linawin ko lang yung mga sinabi mo. Nagkaroon kayo ng reconciliation ng wife niya, si Paulo, tsaka ikaw. Parang nagkasundo na lang yun na, hindi na lang iskandalo. Yun na, pag-uusapan na lang na magpa-process na lang ng anan. Wala nang iskandalo, ayusin na lang ang paghihiwalay, ganun na lang. Ilalagay sa ayusan lahat. Kaya, mag-isip-isip itong si Paulo kung pati ikaw ay lolokohin at iiwanan na naman. Tama? Inuulit ko lang para sa kapakanan ng mga tagapakinig natin at mga tagapanood na medyo nagiging muffled kasi yung pagsasabi ni Lori na mga sinasabi niya. Pero magandang punto yun, ano? Kahit pa paano, si Lori, yung ex-wife, at si Paulo ay meron ng understanding. Ngayon, Paulo, kung pipili ka pa ng iba na naman o niloloko mo na naman to si Lori, nag-create ka na naman ng panibagong problema. Tama? Lori? Yan. Yes, po. Sige, tuloy mo na yung sinasabi mo para malinaw na yung linya natin. Go. Yun lang naman. Kung talagang feeling mo, hindi pa rin ako, okay lang naman. Kaya kita, ibigay pa ako. Sino talaga yung hindi ko na Mm-hmm. Yan, para po sa mga nakamiss, ayan, kung feeling down itong si Paulo ay yung iba at hindi pa rin talaga si Lori, matatanggap naman ni Lori kung iiwanan na rin siya. Tama ba yung sinabi ko, Lori? Yon. Okay. Analisa ng Taguig, meron siyang astig advice din naman. Astig na payo para kay Lori, 39 years old. Analisa, magandang tanghali sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin kay Lori? Advice ko lang po na tanggapin na lang po niya. Ang ano? Analisa? Po? Oo. Anong astig advice mo? Tanggapin na lang ang pag-iwan o yung kalalagayan niya ngayon? Pagtiyagaan na lang, ganun ba? Paano? Kung may anak po sila. Walang anak. Walang anak po. Hindi po, gawin na lang po ni ate kasi meron po siyang iba. Para sa akin po, tanggapin na lang po niya na ano? Naghiwalay po sila. Sa paghihiwalay. Yun na lang ang tatanggapin. Kung kaya po niya. Kung mahal pa po niya yung asawa niya po. Ako na magsasabi, ilaban niya. Yun. Tama, nasaktuhan natin. Maraming salamat si Annalisa na nagbigay ng ating astig advice mula sa Taguig.